for better or for poorer, for richer or for poorer. Mayaman man, sa panahon ng kasaganaan at sa panahon ng kahirapan, mananatili tayo ng nagmamahalan sa isa't isa. Diba? Tama po ba yun? Pagkatapos sabi noon, for better or for worse, sa panahon maganda ang pagsasama at maging sa panahon na hindi ganoon kaganda ang pagmamahalan ng isa't isa, kailangan na nanatili pa rin ang pagmamahalan para sa bawat isa. So, ganun katinding commitment na ibinibigay. At ang tanging makapag-iwalay lamang sa pinag-isa ni Diyos, sabi noon, is still death do us part. So, kaya nga tayo ay naniniwala sa mga sinasabi ng Biblia na tanging ang pagmamahalan ay yung mula dalawang tao sa isa't isa ay kailangan hanggang kamatayan. Diba? Kaya nga, ganun din tayo sa ating Panginoon. Sa panahon ito, nang maharap tayo sa malaking pag-ibigosyon, tayo ay nagbibigay ng ating commitment sa Panginoon. And sometimes, most of the times in fact, ito ay translated into faithfulness. Pagiging matapat sa Panginoon. Let me just read to you some passages in the Bible. Sabi ko rin sa Mateo, kabalata 25, and beginning verse 14. Ito po ay isang pamilyan ng kalinhaga na madalas na po natin napapakinggan. But nevertheless, I want to enforce this message of faithfulness sa bawat isa po sa atin. Sabi po dito verse 14, ang paghahari ng Diyos ay may tutulad dito. May isang taong maglalakbay, kaya tinawag niya ang kanyang mga alipin at ipinagkatiwala sa kanila ang kanyang ali-alian. Binigyan niya ng salapi ang bawat isa ayon sa kanya-kanyang kakayahan. Binigyan niya ang isa ng 5,000, isa na may 2,000, Hindi sa akin isa pa humingi ay yun. 1,000. Hindi ko alam po. Pagkatapos siya'y umalis, Ito nga, umayo agad ang tumanggap ng 5,000 at ipinangalakan iyon. At nagtubo siya ng 5,000. Gayun din naman, ang tumanggap ng 2,000 ay nagtubo ng 2,000. Ngunit ang tumanggap ng 1,000 ay humukay sa lupa at itinago ang salapi ng kanyang Panginoon. Pagkaraan ng mahabang panahon, bumalik ang Panginoon ng mga alipin iyon at pinapasulit sila. Lumapit ang tumanggap ng 5,000, wika niya, Panginoon, ito po ang 5,000 na bigay niyo sa akin. Ito pa po ang 5,000 na tinubog ko. Sinabi sa kanya ng Panginoon, magaling, tapat, at mabuting alipin, yamang naging tapat ka sa kaunting halaga, pamamahalain kita sa malaking halaga. Makihati ka sa aking kalakal. Lumapit din ang tumanggap ng 2,000 at ang sila ang sabi, Panginoon, ito po ang binigay niyo ng 2,000. Ito naman po ang 2,000 tinubo ko. Sinabi ng kanyang Panginoon, magaling, tapat at mabuting alipin. Naging tapat ka sa kaunting halaga, kaya pamamahalain kita sa malaking halaga. Makihati ka sa aking kalakal. At lumapit naman at tumanggap ng 1,000. Alam ko po kayo'y may pit niya. Magapas kayo sa hindi ninyo tinamnan at taga-ani sa hindi ninyo hinasikat. Natakot po ako, kaya ibinaon ko sa lupa ang inyong salapi. Ito na po ang 1,000 ninyo. Masama at tamad na alipin, tugon ng kanyang Panginoon. Alam mo pala gumatapas ako sa hindi ko tinamnan at taga-ani sa hindi ko hinasikat. Bakit hindi mo iyan ilalak sa bako? Di sana'y may nakuha akong tubo ngayon. Kunin ninyo sa kanya ang 1,000 at ibigay sa may 10,000. Sapagkat ang mayroon ay binigyan pa at mananagana. Ngunit ang wala, kahit ang kakaunting na sa kanya ay kukunin pa. Itapon ninyo sa kaliliman sa labas ang aliping walang kabuluhan. Doon tatangi siya at magngangalit ang kanyang ngipin. Pagpalain po ng Diyos sa kanyang mga salita. Sa mga passages na basa natin, ang palagi naaalala natin itong katagang pinanggit ng Panginoon. Sabi roon, well done, my good and faithful servant. Yun yung criteria, buwan sa mga talatang ito, pinapakita kung ano yung salitang, ang kahulugan ng salitang faithfulness. Dito sa mga talatang ito, na ating pinagpupunang pansin sa umagang ito, ay ipinapahayag paano ba matatagpuan na ang isang tao ay talagang matapat sa harapan ng Panginoon. So, dito makikita natin ang apat na bagay na nagpapatungkol sa kung ano ang katapatan. Paano natin siya masasabing tayo nga ay matapat? Paano nga ba natin masasabing tayo ay matatagpuang good and faithful servant kapag binabanggit ng Panginoon ito para sa atin? Number one, ang ibig sabihin po ng faithfulness is time, panahon, oras. Sabi po roon, mga talata, aalis, maglalakbay ang kanyang Panginoon at nag-iwan ng salapit sa kanyang mga alipin upang
nakikita, napapatunayan sa pamamagitan ng paglipas ng panahon. Ang katapatan ay pinapatunayan, ang katapatan ay pinagtitibay sa pamamagitan ng pagkilala ng panahon. Ang katapatan ay hindi natin masasabing matapat tayo sa isang maiksing panahon lamang. Nangyari sinabi ko, maaaring sabihin ng isang lalaki sa kanyang napupusuang babae na sa oras na ito sinabi niya, I love you, mahal kita, pero yung oras na iyon, mapapatunayan mo lamang na tapat siya sa sinabi niyang pag-ibig na inyong bukol sa iyo kapag nakita mo na matanda na kayo, kulay gray na ang mga buhok ninyo, pagkatapos tulugot na ang mga balat ninyo, pagkatapos ay mga kubal na ang mga likod ninyo at may hina na ang mga tuhod ninyo, at gano'n ang sitwasyon, nananatili pa rin magkahawak ang inyong mga kamay at patuloy kayo nagsasabihan, I love you. Ibig sabihin, tapat yung lalaki nagsabi ng salitang iyon sa isang babae na minamahal niya ang tao niya. That is faithfulness. Ang katapatan ay sinusukat ng panahon. Ang katapatan ay hindi masatawag na katapatan kung walang time na involved. Kailangan sa katapatan ng pagkakaroon ng paghilatis ng kapanahunan na siya nga ay matatagpo ang tapat sa kabila ng paglipas ng maraming panahon. So number one, the element of faithfulness is time. Importante yun. Papapatunayan lamang, masusubukan lamang yung faithfulness ng isang tao kapag ito ay dumaan sa mahabang panahon. Number one is time. Kaya nga, mga Kristiyano, mga anak ng Diyos, kung ang kahulugan ng faithfulness is time, ibig sabihin nun ay ang pagdating sa takdang oras sa mga pagtitipo natin sa Panginoon, di ba? Sigat talent, di ba? Faithfulness is about time. Kung paano ibinibigay natin ang ating mga oras sa ating Panginoon. Number two. Number two, hindi lamang siya time. It's also about yung treasure. Kayamanan. Kita natin, pinagtiwalaan ng Panginoon ang kanyang mga alipin na sila ay iniwanan ng kayamanan. So, second element ng faithfulness is about treasure. Matatagpuan tayo na matapat tayo sa ating Panginoon kapag ito ay mayroong malaking kinalaman na, kapag ito ay nag-i-involve na ng ating mga kayamanan. Diba? Nakita niyo na ba itong isang experiment na ginawa ng mga psychologists sa isang kalikulan ng mga bata na nag-iwan ng isang cookie o kaya nag-iwan ng isang candy sa isang mesa yung gumagawa ng experiment. At ang sabi noong nag-experiment sa mga bata, walang gagalaw nitong candy nito. Walang makikialam ng candy nito. Aalis muna ako, lalabas ako ng kwarto. Kailangan walang gagalaw nitong candy nito. And all the while, habang wala roon yung nag-experiment, ay andoon naman yung mga bata na paikot-ikot doon sa candy. Paikot-ikot doon sa cookie na nasa kanilang kalagitnaan. Kaya nga, ang ginawa ngayon ay merong camera na nakatutok sa kanila, merong camera na nagmamasid sa kanila at tinitignan sila na kung mananatili bang susunod ang mga bata doon sa ibinigay ng nagbibigay ng examination, nagbibigay ng test sa mga bata. So, ang mga bata, iwan sila. Sabi, huwag yung gagalawin yung cookie. Huwag yung gagalawin yung candy. Kailangan magbalikod, nandiyan pa rin yan. So, ginagawa ng mga bata, yung iba, yung mga tiis, pinagalaw, tinitignan. At minsan, pero hindi talaga nakatiis ang ginagawa, kinakain yung candy o kinakain yung cookie. Sa faithfulness, mananatili ba tayong matapat sa bagay na ipinagkakatiwala sa atin? Diba? Most of the times, matatagpuan tayong matapat, lalo-lalo na sa aspeto ng pangahawak natin ng mga kayamanang ipinagkakatiwala sa atin ng Panginoon. Natatas tayo, napapatunayan tayo, nakikilala tayo na tayo ay matapat sa ating Panginoon kapag tayo ay dumaraan doon sa pagsusulit patungkol sa kayamanang ipinagkakatiwala sa atin ng ating Diyos. So, number two element is about our treasure, yung ating mga kayamanan. We are found faithful sa mata ng Panginoon kung marunong tayong mamahala
sa mga kayamanan na pinagkakatiwala sa atin ng ating Panginoon. So, una ay, it's about time. Number 2, it's about our treasures, di ba? Number 3, it's about our talents. Okay? Natatagpuan tayo ng ating Panginoon na matapat tayo kapag pinapagamit natin yung karunungan, yung mga talino, yung mga talento na pinagkaloob sa atin ng Diyos. Di ba? Sabi, ang bawat isa ay pinagkalooban ayon sa kanya-kanyang kakayanan. Yung isa, binigyan ng 5,000 kasi ang kakayanan niya ay pang 5,000. Yung isa ay binigyan ng 2,000 kasi ang kakayanan niya ay pang 2,000. Yung isa naman ay binigyan ng 1,000 sapagkat ang kanyang kakayanan ay pang 1,000. So, tayo ay pinagkakatiwalaan ng Diyos ayon sa kanyang mga kakayanan. Ibig sabihin nun, we will be found faithful doon sa ayon sa mga talento, sa mga talino na meron tayo. It involves our talent. Faithfulness involves our talent. Kung ano man ang meron tayo, dapat gamitin natin yan. Dapat pakinabangan natin yan para luwalhatiin natin ang ating Diyos. Amen po ba? Okay. And lastly, number 4, it's about trust. Mapagkakatiwala. Doon sa time na binigay sa iyo, doon sa treasure, doon sa talent na ibigay sa iyo, matatakbo ka ba mapagkakatiwala ka sa lahat ng bagay? Faithfulness means trust. In fact, ang daming ginamit ng Bible o pagbibigay kahulugan sa salitang faithfulness. Sometimes it's translated as loyalty. Pagkakaroon ng pagbibigay mo ng sarili mo na magiging matapat ka sa lahat ng panahon, sa lahat ng pagkakataon. Sa bagay na ito o sa tao na ito. Sa loyalty, pagbibigay mo talaga ng iyong sarili na hindi mo siya iiwan, hindi mo siya susubuan. So, ibig sabihin nito, faithfulness, kasama dito yung ikaw ma ay totoong mapagkakatiwala. Diba? Meron kang time, meron kang talent, meron kang treasure. Mapagkakatiwalaan ka ba sa lahat ng bagay nito? Matatagpuan ka mapagkakatiwalaan sa mga bagay nito. Sabi sa atin ng Panginoon, well done, my good and faithful servant. Pero, pag papansinin natin ang katotohanan nito, madalas na masasabi natin, ang trust, ang pagtitiwala, ang katiwa-tiwala sa isang bagay, ang bagay nito ay parang isang babasaging kristal. Di ba? Ito ay katulad ng isang babasaging kristal. Madaling, ang tiwala ay andiyan na maganda, buong buo. Pero kapag ito ay nabasa, mahirap na buuin ulit. At kung mabuuman siya, meron ng lamang. Kung mabuuman siya, meron na siyang marka na kanyang magiging basag. Diba? Naranasan na ba natin na tayo ay pinagkatiwalaan? At kung sa pagtitiwalang ibinigay sa atin, ay nagawa natin silang biguin. At kapag nabigo natin sila sa kanilang pagtitiwala na ibinigay sa atin, hindi na nagagawa muli ng taong iyon na pagtiwalaan tayo ng todo-todo katulad ng pagtitiwala ibinigay sa atin noong una pagkakataon. Kasi faithfulness endures. Not breaking the trust that is given you. Binigyan ka ng tiwala, ikaw ay pinagkatiwala, napakasenya ng bahagi ito na dapat natin paka-ingatan, na dapat natin pahalagahan ng lubusan. Sapagkat ito ay isang babasaging kristal, na kapag ito ay nabasa, ito ay magkakaroon ng laman, ngayon natin kung maibalik pa sa atin, yung tiwala, pinagkalag sa atin noong unang pagkakataon. Kaya na mga kapatid, tingnan po natin yung mga katotohanan nito. Ngayon, we're going to make a commitment sa Lord. At ang ibig sabihin ng commitment is faithfulness. It involves our time, our treasure, our talent, and the trust that is given to us. Dapat po mapagkatiwalaan tayo nang sa kayo matawag po tayo ng ating Panginoon, well done, my good and faithful servant. And some on. Diba? Faithfulness means time, treasure, talent, and trust. Diba? Natatagpuan natin ang mga katangian niyan sa ating mga ina, sa ating mga magulang. Wait, galing ko sa ito. Because it's Mother's Day today. Diba? So, naman eh.
Sumisegue talaga to. Ang mga nanay napaka-faithful. Sige natin ito, di ba? Paano nila pinatunayan yung faithfulness sa ating mga anak? Sumisegue Sa ka kanilang pa. panahon. Hindi nagbabago ang kanilang pag-ibig na pinag-uukol gaano man ang panahon na tinatakbo. Simula ng maging sanggol hanggang sa tumanda, parehas pa rin ang pagmamahal na inuukol sa akin. Hindi na nagbabago. Ganun nga sila katapat magmahal sa kanilang mga anak. At hindi lang yun. Kasama na yung kanilang kayamanan at yung kanilang mga talento. Diba yung kanilang kayamanan, kakainin na lang ng magulang, ibibigay pa sa ama. Kung ano man ang kaya gawin ng nanay para sa kanyang anak, gagawin at gagawin niyang paulit-ulit. Because our mothers are faithful. Mga matatapat sila. Sige nga na dito gaano sila ka-faithful na ginawa na sana hanggang sa apo. Gagawin niya pa uli yun. Hindi niya pagsasawaan. Uulitin niya pa yung ulit para sa kanyang mga apo. At yung loloobin pa ng Diyos, kung aabutin pa yung apo sa luhod, gagawin niya pa uli yun. Kasi ganoon ka-faithful ang mga nanay. Diba? Kaya nga, ang mga nanay, with all of this, hindi na natin yung trust na nagbibigay kayo sa atin. Talagang pinag-iingatan, pinahalagaan, at buo-buo na talagang masasabi natin, eto, ang mga the best mom. Amen po ba? So, ganoon ang ating mga tinanong ng ating mga magulang. Sa lahat ng ating mga mothers ngayon, Happy Mother's Day. Tumalo na, is na lang mamaya sa mga mothers din. Sa mga mothers natin. Okay, so, mga kapatid, tayo po ay sama-sama lingkod sa Panginoon, huwag tayong manilawa, tayo ay magpatuloy sa ating ginagawa sa Panginoon. At palagi tayo magpaalalahanan na tayo ay manatiling matapat sa ating Panginoon. So let us all be loyal. Lagi matapat tayo sa ating Diyos, matapat tayo ay mapagkakatiwala. Be loyal So daw. ngayon, sa pagkakataon ito, tayo po ay darako na sa ating pong pagbabaw.